Magandang araw mga bata! Handa na ba kayong magkaroon ng bagong kaalaman ngayong araw? Halina at sama-sama tayong matuto ng bagong konsepto sa Science 3. Ako si Ma'am Aura, ang inyong magiging gabay ngayong araw. Bilang panimula, tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw na ibinigay ninyo sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo upang maipagpatuloy namin ang aming pag-aaral sa kabila ng pandemya. Gabayan niyo po kaming mga mag-aaral upang lubos na maunawaan ang mga itinuturo sa amin. Gabayan niyo rin po ang aming mga guro na patuloy na nagbibigay ng suporta at inspirasyon sa amin. Ang lahat po ng ito ay idinadalangin namin sa inyong dakilang pangalan. Amen. Isang magandang araw muli sa inyo. Binabati ko kayo at kayo ay naririto upang samahan ako sa isa na namang panibagong araw upang tayong lahat ay matuto. Para masiguro ang inyong lubos na pagkatuto, narito ang ilang paalala. Manood at makinig ng mabuti. Maghanda ng lapis at sagutang papel para sa pagsagot sa inyong mga gawain. Gawing kawili-wili ang pakikinig at pag-aaral. Natatandaan niyo pa ba anong kaalaman ang inyong natutuhan noong ating nakaraang pag-aaral? Tama! Ito ay tungkol sa pagbabago ng panahon at ang pagkakaroon ng iba't ibang uri ng panahon. Ano ang tawag sa pansamantalang lagay ng atmosfera sa isang lugar na maaaring magbago sa bawat oras? Tama! Ito ay tinatawag na panahon. Atin naman ngayong balikan ang iba't ibang uri ng panahon. Naalala niyo pa ba ang iba't ibang uri ng panahon? Masdang mabuti ang video sa inyong harapan. Anong panahon ang ipinapakita dito? Tama! Ito ay maaraw. Narito ang isa pa. Masdang mabuti at alamin kung anong panahon ang ipinapakita sa bidyong ito. Mahusay! Ang panahon ay maulap. Masdang muli ang susunod na video. Anong panahon naman ang makikita mo rito? Tama! Ito ay maulan na panahon. Anong panahon ang ipinapakita sa bidyong ito? Magaling! Ang panahong ipinapakita ay mahangin. Narito ang huling video. Anong panahon ang nakikita nyo rito? Mahusay! Bumabagyo ang panahon na makikita sa video. Ngayong natatandaan mo na ang iba't ibang uri ng panahon, naaalala mo din ba kung paano sinusukat ang panahon? Ano ang tawag sa instrumentong ito? Tama! Ito ay tinatawag na thermometer o termometro. Ang thermometer o termometro ay ginagamit upang masukat ang temperatura, ang antas ng init o lamig ng panahon. Ito naman, natatandaan mo ba kung ano ang instrumentong ito? Magaling! Ito ay tinatawag na anemometer. Ang anemometer ang sumusukat sa galaw at bilis ng ihip ng hangin. Sa ating pag-aaral, ano na nga ang nagdudulot ng pabago-bagong panahon? Mahusay! Ang pabago-bagong panahon ay dulot ng pabago-bagong hangin sa ating paligid. Ngayon na natatandaan niyo na ang ating huling pinag-aralan, mas handa na kayong matuto ng bagong kaalaman. Halina at simulan na natin. Muli, ako si Ma'am Aura Dulay at ngayong araw ay aalamin natin
Kung ano-ano ba ang mga paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Pagkaraang pag-aralan ang Aralin 3, inaasahan na kayo ay may kakayahan ng maunawaan at makapaglahad ng mga paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Maipakita ang kaalaman tungkol sa mga paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon at magkaroon ng pagpapahalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa sa mga paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Ngayon, pagmasdan ninyo ang mga larawan. Tignan ninyo kung ano ang mga pinagkaiba at ang pagkakapareho. Ito rin ba ang mga sagot ninyo? Tama! Ang pagkakaiba ay ang panahon na ipinakita kung saan ang unang larawan ay may maulan na panahon at ang pangalawa naman ay may maaraw na panahon. Sa unang larawan, ang mga tauhan ay may suot na kapote, ngunit sa pangalawang larawan, ang mga tauhan naman ay walang suot na kapote. Mapapansin din natin na ang mga tauhan sa mga larawan ay parehong may dalang payong. Ano nga ba ang ipinapahiwatig ng mga larawan? Mahusay! Ang mga larawan ay nagpapakita ng iba't ibang uri ng panahon at kung paano ito nakakaapekto sa mga gawain ng mga tao tulad ng pananamit, aktibidad at iba pang mga bagay. Paano mo maihahanda ang iyong sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Bakit mahalaga na maihanda ang iyong sarili sa bawat kalagayan ng panahon? Ang lahat ng ito ay ating aalamin sa pagpapatuloy natin sa ating leksyon sa araw na ito. Ang kalagayan ng panahon ay nakakaapekto sa aktibidad ng bawat tao. Kapag tag-araw, kalimitang ginagawa ang mga gawain na pampapresko katulad ng paliligo at paglalangoy. Ito din ang panahon upang makapaglaro sa labas ng bahay. Kapag mahangin at maulap ang kalangitan, karamihan ay pinipili na lamang na manatili sa loob ng bahay upang makasigurado na hindi maabutan ng ulan. Pagbabasa, panonood ng telebisyon, at pakikipagbanding sa pamilya ang maaaring gawin sa loob ng bahay. Kung umuulan o bumabagyo, ang lahat ay nananatili sa loob ng bahay. Delikado ang paglalaro sa labas sa mga ganitong panahon. Ang kasiyahan, trabaho at peligro ang tatlong bagay na dapat isaalang-alang upang mapaghandaan ang iba't ibang kalagayan ng panahon. Ano-ano ang mga paghahandang maaaring gawin para sa iba't ibang kalagayan ng panahon? Magsuot ng malinis na damit na bagay sa kalagayan ng panahon. Gumamit ng payong o sombrero upang maprotektahan ang sarili sa init ng araw o sa ulan. Ugaliing magdala ng maliit na panyo o tuwalya na maaaring magamit na pamunas ng pawis kapag mainit ang araw o pantuyo ng kamay o buhok kapag nabasa ng ulan. Uminom ng maraming tubig at fruit juices, kumain ng prutas at gulay na makakatulong sa pag-iwas sa sakit na dala ng pabago-bagong panahon. Panatilihing malinis ang paligid at huwag kumain ng pagkain na hindi nahuhugasan at huwag uminom ng maduming tubig. Maligo araw-araw at maglagay ng baby powder kung mainit ang panahon. Baby oil, lotion o body cream naman ang maaaring ilagay kapag malamig. Manatili sa loob ng bahay kapag maulan o bumabagyo upang maiwasan ang mga sakit na dala ng malakas na ulan at malamig na hangin. Ugaliing manood o makinig ng balita upang mapaghandaan ang panahon.
Tandaan, mahalagang alamin ang bawat kalagayan ng panahon upang mapaghandaan ang pag-iingat sa sarili. Ngayon na alam niyo na ang mga paraan ng pag-iingat sa iba't ibang kalagayan ng panahon, kayang-kaya niyo nang sagutan ang gawain bilang 1. Ihanda ang inyong lapis at sagutang papel. Sa gawain ito, isulat ang tama kung nagpapahayag ng katotohanan ang pangungusap at mali naman kung hindi. Unang bilang. Ang kalagayan ng panahon ay nakakaapekto sa araw-araw ng pamumuhay ng isang tao. Tama o mali? Ang sinagot niyo ba ay tama? Magaling! Tama ang pahayag na nakasaad. Ikalawang bilang. Ang mga sasakyang panghimpapawid at pandagat ay makakabiyahe ng ligtas kapag may bagyo. Tama o mali? Ang sinagot niyo ba ay mali? Mahusay, dahil hindi ligtas ang magbiyahe kapag may bagyo para sa mga sasakyang panghimpapawid at pandagat. Ikatlong bilang. Mahalaga ang pag-iingat sa sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Tama o mali? Ang sinagot mo ba ay tama? Magaling! Ang pahayag ay tama. Ika-4 na bilang, nakakaapekto sa kalusugan ang iba't ibang kalagayan ng panahon. Tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita. Ito ay tamang pahayag. Ika-5 bilang, ang mga negosyo at trabaho ay naaapektuhan din ng kalagayan ng panahon. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Tunay nga na naaapektuhan din ng kalagayan ng panahon ang mga negosyo at trabaho. Mahusay! Binabati ko kayo at matagumpay ninyong nasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 1. Sa ating pagpapatuloy, atin namang sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Suriin ang mga larawan. Isulat sa iyong sagutang papel ang simbolo ng tala o bituin kung tama ang mga gawi at simbolo naman ng hinto kung ito ay mali. Masdan ang larawan. Ang kanila bang gawi ay tama o mali? Ang sagot niyo ba ay tala o bituin? Magaling! Ang kanilang gawi ay tama kung saan sila ay gumagamit ng payong upang maprotektahan ang sarili sa init ng sikat ng araw. Masdan ang video na ito. Ang kanya bang gawi ay tama o mali? Kung bituin o tala ang iyong isinagot, binabati kita. Mahalaga ang pag-inom ng tubig lalo na kung mainit ang panahon. Tignan ang larawan. Ang gawi bang ito ay tama o hindi? Ang larawang ito ay nagpapakita ng isang maling gawi. Ang pagligo o pagbabasa ng katawan tuwing umuulan
ay isang dahilan upang ikaw ay magkasakit. Mas mabuti ang video. Ang gawi bang ipinakikita ay tama o hindi? Ito rin ay isang maling gawain. Ang pagtatampisaw sa putik tuwing umuulan ay maaaring magdulot ng malulubhang sakit. Masdan ang larawan. Ang ipinakikita bang gawi ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tama, binabati kita. Ang pagpapanatili sa loob ng bahay tuwing mataas ang sikat ng araw at mainit ay isang tamang gawi. Narito pa ang isang larawan. Ito ba ay tama o mali? Kung ang sagot mo ay tala o bituin, binabati kita. Ito ay isang paraan ng paghahanda sa kahit na anumang sakuna. Pagmasdang mabuti ang larawan. Ang nakikita mo ba ay tama o mali? Magaling! Ito nga ay tama. Ito ay isang halimbawa ng pagsusuot ng mga tamang kasuotan ng naaayon sa panahon. Narito ang isa pang larawan. Pagmasdan ito at isipin kung ito bang gawing ito ay tama o mali. Kung sa tingin mo ito ay mali, binabati kita. Ang pagbibilad ng matagal sa ilalim ng araw ay isang maling gawi. Pagmasdan ang larawan na ito. Ang nakikita mo ba ay isang tamang gawi? Tama, ang paglalaro sa ilalim ng araw ay maaaring gawin, ngunit kailangan nating protektahan ang ating sarili tulad na lamang ng pagsusuot ng sombrero. Narito ang huling larawan. Masdang mabuti at isipin kung ito bang gawing ito ay tama o mali. Magaling! Ang gawing ito ay tama. Ito ay isang halimbawa ng pagpoprotekta sa sarili sa pamamagitan ng pagpupunas ng pawis gamit ang tuwalya. Mahusay! Binabati ko kayo at matagumpay na naman ninyong nasagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Upang mas matandaan pa ninyo ang ating leksyon, tayo ay magpatuloy sa pagsasanay sa pamamagitan ng pagsagot sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Handa na ba kayo? Para sa gawaing ito, ating basahin mabuti ang bawat sitwasyon. Piliin ang letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, papunta si Aling Maria sa palengke. Upang maprotektahan ang kanyang sarili sa init ng araw, ano ang dapat niyang dalhin? Titik A. Payong o sombrero. B. Kapote. C. Basket o bayong. Ang pinili niyo ba ay titik A? Magaling! Ito nga ang tamang sagot. Upang maprotektahan ang sarili sa init ng araw, kailangan magdala ni Aling Maria ng payong o sombrero. Ikalawang bilang. Nagkasipon ka dahil sa malamig na panahon. Ano ang dapat mong kainin? Titik A. Malamig na pagkain tulad ng ice cream. B. Matamis na pagkain tulad ng candy at cake. C. Prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng dalandan. Ang sagot mo ba ay titik C? Magaling! Ito nga ang iyong tamang gawin kapag ikaw ay nagkaroon ng sipon. Kumain ng prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng dalandan. Ikatlong bilang. Nagkaroon ng bungang araw ang iyong kaibigan. Ano ang dapat niyang gawin? Titik A. Maglagay ng baby powder. B. Maglaro sa ilalim ng init ng araw. C.
kamutin ang nangangating bahagi ng katawan? Ang sagot mo ba ay titik A? Tama! Kailangan maglagay ng baby powder ng iyong kaibigan na nagkaroon ng bungang araw. Ika-4 na bilang. Bakit kailangan pakuluan muna ang tubig bago inumin, lalo na kung tag-ulan? Titik A. Upang makaiwas sa sakit ng tiyan. B. Upang hindi magka-diarrhea. C. Parehong A at B. Ang sagot mo ba ay titik C? Magaling! Kailangan magpakulo ng tubig, lalo na kung tag-ulan, upang makaiwas sa sakit ng tiyan at upang hindi magka-diarrhea. Ika-5 bilang. Mainit ang panahon. Alin sa mga sumusunod ang dapat mong isuot? Titik A. Kapote at bota. B. Sando o t-shirt at shorts. C. Pajama at jacket. Ang sagot mo ba ay titik B? Magaling! Sando o t-shirt at shorts ang tamang suotin kapag mainit ang panahon. Bilang huling pagsasanay, halina at sagutan natin ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Sa gawain ito, kailangan nating basahin mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang check sa patlang kung ang isinasaad ay dapat gawin upang maingatan ang sarili sa iba't ibang kalagayan ng panahon, at X naman kung hindi. Atin na itong simulan. Unang bilang. Panatilihing malinis ang katawan araw-araw. Ang sagot mo ba ay check? Tama! Kailangan natin panatilihing malinis ang ating katawan araw-araw. Ika-2 bilang. Maglaro sa ulanan kasama ang mga kaibigan. Ang sagot dito ay X. Ang paglalaro sa ulanan kasama ang mga kaibigan ay maaaring magdulot ng malulubhang sakit. Ika-3 bilang. Magsuot ng kapote at bota kapag malakas ang ulan. Check ba ang iyong isinagot? Tama! Kailangan natin magsuot ng kapote at bota kapag malakas ang ulan para maprotektahan ang ating mga sarili. Ika-4 na bilang. Ibagay ang damit sa uri ng panahon. Check ba ang iyong isinagot? Mahusay! Kailangan nating ibagay ang ating mga damit na isinusuot ayon sa panahon. Ika-5 bilang. Makinig o manood ng balita upang mapaghandaan ang magiging lagay ng panahon. Ang sagot dito ay check. Kailangan nating makinig o manood ng balita upang malaman natin ang lagay ng panahon. Kailangan nating maghanda kung sakaling magkakaroon ng bagyo o anumang sama ng panahon. Ika-6 na bilang. Tumitig sa araw ng mahabang oras. Kung ang isinagot mo ay X, ikaw ay tama. Ang pagtitig sa araw ng mahabang oras ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa ating mga mata. Ika-7 bilang. Ugaliing uminom ng maraming tubig. Kung check ang iyong isinagot, pinabati kita. Ang pag-inom ng maraming tubig ay isang magandang paraan upang mapanatili ang balanse sa loob ng ating katawan, lalo na kung mainit ang panahon. Ika-8 bilang. Maligo araw-araw, lalo na kung mainit ang panahon. Check ba ang iyong isinagot? Mahusay! Ang pagligo araw-araw ay isang paraan upang mapanatili ang kalinisan sa ating katawan at ang balanse, lalo na kung mainit ang panahon. Ika-9 na bilang. Kumain ng prutas at gulay
upang makaiwas sa sakit. Ang tamang sagot ay check. Ang pagkain ng prutas at gulay ay isang magandang paraan upang mapalakas ang ating katawan at makaiwas sa mga sakit. Ika-10 at panghuling bilang. Magtampisaw sa baha kapag umuulan. Ang sagot dito ay X. Ang pagtatampisaw sa baha kapag umuulan ay maaari magdulot sa atin ng malulubhang sakit. Para naman sa inyong karagdagang gawain, maaari nyo itong ipasa sa araw ng pagbabalik ng inyong mga module. Sa isang malinis na papel, gumuhit ng isang larawan kung saan ipinapakita ang iyong sariling karanasan sa pagsasagawa ng mga iba't ibang paraan ng pag-iingat para sa iba't ibang kalagayan ng panahon. Ipaliwanag ito sa pamamagitan ng pagsulat ng isang talata na may 5 pangungusap. Siguraduhin na sinusunod mo ang mga wastong paraan ng pagsulat ng talata. Tignan ang talahanayan para sa pamantayan ng iyong gawa. Narito ang pamantayan ng iyong gawa. Una, malikhain ang paggawa ng larawan. Pangalawa, malinis at maayos ang iyong pagkakagawa. Pangatlo, na ipaliwanag mo ng mabuti ang larawan gamit ang 5 pangungusap. Pang-apat, gumamit ka ng wastong pamamaraan sa pagsulat ng talata. At ang panghuli, natapos at naipasa mo ito sa takdang oras. Kung nagpakita ka ng napakahusay na kagalingan, makakakuha ka ng 3 puntos para sa lahat. Kung katamtaman naman ay 2 puntos at kung nangangailangan pa ng pagsasanay ay 1 puntos. Tandaan, mahalaga na malaman mo ang mga pag-iingat na dapat gawin sa iba't ibang kalagayan ng panahon upang mapangalagaan ang iyong sarili. At dito nagtatapos ang ating leksyon sa araw na ito. Hanggang sa muli!